Sa ating pong StreamYard ngayon, si former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa isang napaka-importanteng paksa this morning. Magandang umaga po, Justice. Magandang umaga sa mga viewers natin. Salamat marami. Sandali lang po sir, meron lang kaming technical problem. Okay na ba tayo? Wala na yung reverb na atin narinig on air? Are we good? Sige. Justice, alam po naman natin ano po, na naghain din po ng petisyon sa Supreme Court sila Senador Pimentel et al. Noong pong August tungkol nga dito po sa transfer ng fund ng PhilHealth papunta po sa National Treasury. Ano po ang kaibahan noong kanilang petisyon sa inyo pong inihain kahapon? Yung number one ground, dalawa yung grounds namin yung number one ground namin, yung saligang batas natin has a provision. It goes this way: no law shall be passed authorizing the transfer of appropriations. Klarong-klaro yan, nakalagay yan. Hindi pwede pumasa ang Kongreso ng batas that will authorize the transfer of appropriations. Ngayon, sa General Appropriations Act ng 2024, ang ginawa ng Kongreso, inauthorize nila ang Secretary of Finance to transfer appropriations from PhilHealth to other agencies na hindi na punduhan. Tinatawag nila yung unprogrammed appropriations. Bawal na bawal yan. Klarong-klaro. Sa saligang batas natin, may exceptions nga. Ang exception, nakalagay doon, the President can transfer savings from one item to another within the budget of the executive branch. Ang pwedeng mag-transfer lang, presidente lang. Wala nang iba sa executive branch. Sa judiciary naman, nakalagay doon sa saligang batas, in the judiciary, the Chief Justice can transfer savings from one item to another in the budget of the judiciary. Sa legislature naman, nakalagay doon, the Senate President can transfer savings in the budget of the Senate to another item in the budget of the Senate. Ganyan din sa House, only the House Speaker. Tsaka sa mga constitutional commissions, only the head of the Constitutional Commission. Hindi pwede anybody else. Naka-specify kung sino. So itong General Appropriations Act 2024, inauthorize si Secretary of Finance to transfer appropriation, clearly violates the Constitution. Only the President can be authorized. Pangalawa, ang pwedeng ilipat ng Presidente, only savings. Ano yung savings? Kunyari, meron kang appropriation to build a bridge for 100 million pesos. Nagawa mo yung bridge, natapos 80 million lang ang nagasto mo. May savings ka na 20 million. Yun ang pwede mong gamitin, ilipat mo sa ibang items sa budget. Only the savings. Hindi mo pwede ilipat yung buong appropriation. Bawal eh. No law can be passed authorizing the transfer of appropriations. Only savings can be transferred. At saka, ang pwede mag-transfer yung nakalista lang doon sa Constitution. These people can be authorized by law. Kailangan ng batas. Pero sila lang pwedeng i-authorize. So talagang this provision in the General Appropriations Act of 2024, talagang mali. It clearly violates the Constitution. Yung second ground namin, itong first ground namin, hindi ito na-discuss ng ibang petitioners. Okay. No? So ito yung basic difference. Yung second ground namin, in-expand namin, na-mention ito sa ibang petitioner. Under the Constitution, funds raised through taxation for a specific purpose cannot be used for any other purpose. Ngayon, ang ating sin taxes, yung mga excise taxes sa alcohol, etc., nakalagay doon, X% of the tax collection will go to PhilHealth to fund the objectives and operations of PhilHealth. So, yun, tinatawag yan special fund. Pag merong ganyan na special fund, hindi pwede galawin yon. It has to be used for that purpose alone. Except for may dalawa lang exception. If the purpose has been accomplished. In other words, pag nagawa na yung bridge, pero ito, yung PhilHealth services
14% lang ang na-cover so far. Ang dami pang kulang. Hindi pa tapos. At saka hindi matatapos yan kasi continuing yung need. Second ground to use that fund, special fund for other purposes is if the Congress has abandoned the purpose. Wala namang batas nag-abandon ng PhilHealth. Andiyan pa yung PhilHealth. So, talagang hindi pwede. Ngayon, so even the President cannot transfer. Kahit na sabihin na, Mr. President, you're authorized to transfer the appropriation, hindi pwede kasi hindi pa na-accomplish yung purpose, hindi naman na-abandon. That's, any such authorization to the President violates the Constitution. Dapat tapusin muna yung purpose o i-abandon yung purpose. So, itong delegated authority to the Secretary of Finance to transfer the appropriation talagang labag sa ligang batas. Talagang it's really unconstitutional. Opo. That's why hinihingi namin sa Korte Suprema mag-issue ng TRO. Dahil pag nagasto na ito sa PhilHealth 89.9 billion, sa PDIC 100 billion, sa iba pang agency kung napakalaki. So, ang principle, mag-i-issue dapat ng TRO pag the damage is irreparable. Ito, kahit na ma-quantify mo yung amount na 90 billion ang mawawala sa PhilHealth, hindi naman masasaoli yan ni Secretary Recto. Kasi if you illegally disburse funds of the government, you are personally liable. Kahit na habulin mo si Secretary Recto, hindi niya mababayaran yan. 90 billion yan. So, it is irreparable. Under the jurisprudence, pag irreparable yung damage, hindi mababalik yung pera, dapat may TRO. Kasi pag ganyan, biro mo, 100 billion sa PDIC, 89.9 billion sa PhilHealth. Talagang nobody in government can repay that, refund that pag ginasto yan. So we are asking for TRO. Very important yung TRO kasi magiging moot and academic yan pag nagasto na yan. Yung nga pong ating katanungan ngayon, Justice, well said, mas naintindihan namin ngayon ito pong legalidad, at rason at logic, wisdom ng inyo pong petition. Yun nga po, Justice, kahapon po na-remit yung pangatlong tranche nito, 30 billion. Nakakaano na po tayo dito, practically po 60 billion na. Yung pong last tranche ay sa Mayo pa. So irreparable damage. Masasauli pa kaya, assuming lang na mag-TRO, ano pa po ang bisa nito kung yung pong halaga na 60 billion, most likely po nagamit na ang pera ng gobyerno sa iba pong purpose. Well, yung linipat nila nasa National Treasury pa eh. So, nalipat lang from PhilHealth to the National Treasury. Yung linipat kahapon na 30 billion, andyan pa yan eh. Pwede pang habulin yan eh. So, dapat mag-issue. Napaka-importante, the Supreme Court must issue a TRO. Otherwise, academic na itong pinag-uusapan natin. Nawaldas yung pera at saka hindi na masasauli yan. Opo. Irreparable damage. Opo, yes sir. Opo, irreparable. Hindi na maibabalik ito. Kumbaga yung danyos na o perwisyo na gagawin itong aksyon na ito ng executive branch of the government. Pero Justice, meron po namang kahawig din sa inyong petition. Yung petition po nila Pimentel et al. Pero hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court at bagkus nag-schedule po lamang ng oral argument sa Enero 14 ng 2025. Dito ho ba sa inyo pong petition na ito, ano po ang inyong pag-asa na pakinggan po ang inyong prayer for TRO? Yung kay Senator Pimentel, kasi nauna siya eh. Ang kinesto niya doon na hindi pwede yung Congress to exceed the proposed budget ng President. Kasi sa National Expenditure Program, sinubmit ng President to the Congress, nakalagay doon Opo. yung total budget. Is they exceeded it. Kasi ang ginawa nila, linigay nila sa unprogrammed fund yung AFP modernization, yung sahod ng mga health workers,
tapos yung nakuha nilang pera doon, linipat nila sa Department of Public Works. Pork barrel yan eh. Mm-mm. So inuna nila yung pork barrel nila. Mm-mm. So kaya they had to increase the amount kasi Oo. nag-create sila additional expenditure. So yun ang question ni Senator Pimentel. At that time, hindi pa lumabas yung I think it was not yet approved yung GAA 2024 kasi nauna si Pimentel. Yung second petition, sila Cielo Magno, question na nila ngayon yung sinabi nila na the budget of PhilHealth hindi pwede ilipat kasi special fund. Opo. Ginamit nila yung special fund. Opo, Pero opo. hindi nila ginamit na argument na the Secretary of Finance cannot be authorized. Opo. Only the President can be authorized. Yun ang Opo, hindi nila ginamit. Kaya pumasok kami. Ang sabi ko, Sige. pag kumpleto yung mga arguments ng mga ibang petitioners, hindi na tayo sasali. Opo. Kasi we are just reiterating. Pero hindi nila na-discuss yung Opo. yung in the executive department, in the executive branch, only the president can be authorized by law to transfer appropriations. Opo. And only savings at that. So, Opo. ang ginawa nila, they protected the president. Politically, talagang this is a bombshell, no? Kasi kinukuha mo yung pera that should go to the poorest of the poor of Filipinos. Talagang magagalit yung mga tao. Opo. So, to shield the president, hindi nila inauthorize yung presidente. Binigay nila kay Secretary Recto, sa Secretary of Finance. Hindi pwede. Only the president can be authorized. Opo. Invalid delegation nga of authority kaninyo, Justice. Sige po. So, ito po ang ating prayer ngayon. Maglabas po ng restraining order po ang kataas-taasang hukuman. And sabi ho ninyo, kung sakasakali na hindi maglabas hanggat abutin na po ito nung next year, magiging moot na po ito. Ano pa pag-uusapan kung yung pera nga po yung nagasta na. Kapag ho nangyari yon theoretically, Justice, totoo pong maaaring kasuhan ng technical malversation si Secretary Recto? Well, the Supreme Court will have to rule na hindi pwede ilipat under the Constitution. But if they rule, let's say they will rule that in March of next year, nalipat na lahat. So sasabihin nila, good faith yan kasi Secretary Recto relied on the law. Hindi pa namin na-declare unconstitutional at that time. Nilipat niya, ginamit nila, may batas, pero na-declare namin yung batas unconstitutional, so it will be prospective. Opo. Ganyan ang galaw nila ngayon. I'm sure the Supreme Court will declare this unconstitutional. Ang laban ngayon, kung ma-issue yung TRO o hindi. Pag hindi na-issue yun, magagamit nila yung pera, pero hindi na nila mauulit ito. Opo. So, hindi na po mauulit pero nangyari na, Justice? Nangyari na. Opo. So, future, maghanap naman sila ng ibang gimmick. Opo. Justice, sa sitwasyon po ngayon, dahil dyan po naman po kayo galing sa Supreme Court, hindi ho naman mahirap intindihin yung inyong mga argumento pong inilatag sa amin. Ano po pakiramdam nyo? Pakikinggan ho kayo ng mga maestrado po natin kasi nga napaka-basic po di ba, ng inyo pong naipaliwanag na mga legal na kadahilanan kung bakit hindi dapat pinapayagan ito. I am always optimistic, Ted. So I'm hopeful na they will see the light and they will issue the PRO kasi napaka sama ang mangyari. Kawawa yung taong bayan, nangangailangan sila ng mga gamot, nangangailangan ng yung dialysis. Ang daming kulang talaga. 14% lang ng needs ng taong bayan na mimit ngayon. 14%. Ang layo pa tayo sa universal health services. So, kailangan talaga itong pera na ito. Hindi dapat ito i-gasto sa ibang bagay. Opo. Sige po. Kanin nyo din, dito po, na-shield ang presidente kasi nga si Secretary Recto ang naging implementor nito
nito pong naturang, opo, nito pong order na ito, ano ho, pati ho nung ating budget. Pero theoretically po, ano po, academic discussion lang, Justice, kung mismo pong presidente ang nag-order nito, ito po'y klarong culpable violation of the Constitution, which is an impeachable offense. Well, pag may batas, pwede niya sabihin sinunod ko lang yung batas, no? Mhm, mhm. Pero it is still unconstitutional. Opo. It will still be declared unconstitutional. Okay. He will say, oh, good faith ako, sinunod ko yung batas eh. Pero alam mo, pag you are the Presidential Legal Counsel, you lay it down to the President na mali talaga itong batas na ito para hindi na tayo wawaldas ng pera, no? Kawawa naman yung taong bayan. Ang kawawa dito yung taong bayan. Opo. Sige po, klaro po yan. Justice, kung mamarapatin po ninyo, pwede ho ba ako magtanong ng iba ho namang subject matter if we may just indulge you sa napaka-importanting paksa ngayong panahon and we can get more of your wisdom? I hope you don't mind. Opo. Well, okay, I'll Opo. try if I can answer it. Opo. Justice, sa ngayon po na nababalitaan nyo ano, at maging mga pag-aaral na inilalabas po ng ilang mga election watchdog na mukha pong nababalahura na ang purpose at intent ng party list system natin. Ano ho ang masasabi po ninyo? Sa ngayon po na sa pag-aaral po, ang party list system po ay ngayon, mostly ano po sa 70% sa nakaupo ngayon, ang study dyan, political dynasties, mga kontratista po ng gobyerno, mga may koneksyon po sa gobyerno, etc. etc. Ano po ang inyong damdamin po dito sa nangyayari ngayon sa ating party list system? Well, ang ang problema dyan, the Constitution says na dapat magkaroon ng batas regulating or prohibiting the political dynasties. Yun ang kulang. Kasi yung sa saligang batas naman, nakalagay doon, when the Constitution was adopted, nakalagay for the first 3 terms of Congress, magkakaroon ng pagbigyan yung mga marginalized sectors. We will give preference for the marginalized sectors. Pero nakalagay for the first 3 terms lang. In other words, after the 3 terms, bukas na everybody can, ina-assume ng mga framers ng Constitution na after 3 terms, yung marginalized sector pwede nang tumayo sarili nila. Hindi na kailangan parang affirmative action na pagbigyan natin sila. I-reserve natin yung 30% ng members of Congress to the part to marginalize. So, yung marginalized concept, may time limit yon. Nakalagay yun sa Constitution. At saka even the deliberations of the Constitutional Commission, klaro yon. Kaya yung dumating yun sa amin, I was the ponente, sabi ko, klaro naman sa Constitution na may time limit ito. At saka in the deliberations, klaro naman. So it's time, buksan natin because that's the Constitution. I always follow the Constitution. But ang kulang dyan, yung political dynasty prohibition. Yun dapat natupad yun. Hanggang ngayon, hindi pa pinapasa yung batas, no? So that yun ang kulang. Opo. Sige po. So habang kulang po yung usapin doon sa dynasty, ano po yung enabling law sa anti-dynasty provision of our Constitution, Justice, kung mamarapatin po ninyo, ano ho, bagamat ang inyo pong atong paglaong versus COMELEC nga po na pinunente, ang kasalukuyan pong umiiral, meron din po namang kaisipan din sa kabilang banda doon pong unang desisyon dito, yung ang bagong bayani versus COMELEC. Kung mamarapatin po ninyo na doon, iba naman ang kaisipan doon. More than the letter ng sinasabi nyo pong pinagbabasihan nyo sa inyong desisyon, ay yung talagang intent para po sa party list system. Hindi ho ba panahon na rin to revisit the decision of the Supreme Court sa mga panahong ito kaya? What do you think? Well, anybody can try to raise an issue to revisit it, no? Pero sa tingin ko, ang problema yung absence of a anti-political dynasty law. Yun dapat. Kasi nakalagay yan sa Constitution eh. So, kasi pag wala kang ganyan, pareho pa rin mangyari. Yung mga legislative districts, magiging political dynasty pa rin yan. So, dapat yun ang point. That has to be addressed. Opo. Hindi kaya yan i-address
baguhin mo yung party list system, hindi. Magkakaroon pa rin ng problema sa Opo. regular legislative districts. Opo, opo. Sige po, maaari din pong pasukan pa rin ng mga dinastiya, pati yung party list, ano ho. Opo, pati yung mga regional party list groups. Pero, again, Justice, doon po sa usapin ng representasyon ng mga totoong marginalized sa mga party list organizations. Ngayon po kasi, sir, yung pong isang vendor, contractor ng DPWH, inaamin niya. Ano po, yung iba po dito, bilyonaryo, pero kumakatawan po sa mga mahihirap at jeepney driver. How do we cure that kung tingin po ninyo may defect? Kung tingin po ninyo may defect? Well, wala nga kasi ang intention ng Constitution, klaro naman, nakalagay doon, 3 terms lang yung marginalized sector affirmative action. After that, open na yan. So yung party list system ngayon, open na yan. Kasi yun naman ang intention, klaro yun eh. Now, if you want to change that, then you have to amend the Constitution. Do amend the Constitution or the party list system law? Itong Republic Act creating the... Hindi, kasi ang problema, yung party list system law has to follow the general scheme Apo. in open yun. When there is a public position, elective, open yun. Hindi pwede i-reserve yun to a particular sector lang. Opo, opo, opo. You need a constitutional amendment for that. Kasi ano tayo we are a democratic society. Pag may public office, you run for that. If you are qualified under the Constitution, you run for that. So it has to be a constitutional requirement or condition na sa ano na ito, yung income mo should not exceed so much per your tax declaration, per your income tax, no? Oo. So, opo, opo. if you want to limit it to a sector, you have to have it in the Constitution. Otherwise, maging discriminatory. Walang equal protection of the law. Right now, it's the equal protection of the law that applies, no? Kasi wala namang limitation under the Constitution. Justice, ano ba specific ang sinasabi sa ating saligang batas concerning party list system? Opo, kasi, sige po. Nakalagay doon, for the first 3 terms of Congress, there shall be a party list system for the marginalized sector. For the first 3 terms, matagal na yun eh. Tapos na yun eh. At saka yun yung discussion sa Constitutional Commission. Klaro yan. Opo, opo. Okay, sige po. Pero sir, di ho ba naman sa inyo po sa Supreme Court po, no, may mga nag-dissent din po naman dito po sa inyong opinion na ito. At iba po din. Meron nag-dissent. Ganyan talaga yan. Opo, It's the opo. majority opinion that prevails. Opo, yes sir. So, again, sa hirap po ng pag-amyenda sa provision ng saligang batas, ano po, opo, meron ba hong kayong alam sa kasaysayan po ng Supreme Court na dahil po sa ngayon sa nangyayari na pwede pong magbago nga ang Supreme Court ng majority decision kung sakasakali po at tanggapin yung unang pananaw nila former si Jay Panganiban o Renato Puno sa usapin po ng party list? Pwede yan. The Supreme Court can always change its position, no? And change the interpretation because it's the final arbiter. Opo, opo, opo. So po, until nga po na may maghain siguro ngayon ng petition, ano po, Justice. Yes. Opo, opo, opo. Sige po. So, Justice, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag sa aming pong programa at kami po kapareho po ninyo na naghihintay ko po na sana pakinggan po ang inyo pong dalangin, ang inyong prayer na maglabas po ng TRO ang kataas-taasang hukuman, Justice. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat sa viewers natin. Apo, thank you. Si former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.